Napag-usapan natin ng patungkol sa ginawa nitong si Carrera, kung saan ay inannihilate niya ang 2 million insectoids, kaya from 3 million, 1 million na lang ang natira sa mga ito. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nung una, parang napaka-rush pa nung atake na ginawa nitong si Carrera. Pero napaka-optimal naman daw nito sa pag-boost ng mga moral ng kanyang mga kasama. Na-reduce niya significantly ang bilang ng mga kalaban at na-increase niya ang will to fight ng kanyang mga soldiers. Akala nila dito sila na agad ang mananalo nang biglang merong hindi inaasahan na nangyari. Nagkatotoo ang bad premonition nitong si Demon Lord Frey. Nagulat dito itong si Carrera. Sabi niya hindi daw ito maaari kasi may isa daw na insectoid na inicha-channel to the other world yung kanyang inirelease na atake. Nag-reply naman dito itong si Esprit. Sabi niya nawawala na daw yung magic na inirelease nitong si Carrera Sama. Isa daw ito sa mga dahilan kung bakit ayaw niya sa mga insectoids dahil lang ilan daw sa mga ito may kakayahan na mag-nullify na magic. Kaya daw mga insectoids talaga ang kanilang natural enemies. Tama itong sinabi nitong si Esprit dito dahil merong isang insectoid sa mga kalaban na kinayang i-redirect yung malakas na atake nitong si Carrera. Ito ay isang feminine insectoid na merong magandang manipis na iridescent wings. Ang pangalan nito Pelyod. Isa siya sa mga 12 insectoid generals nitong si Zilenius. Meron siyang absolute superiority over magic pero hindi nawala ng loob itong si Carrera dito. As a matter of fact, lalo pa siyang na-challenge. Ngumiti ng saglit itong si Carrera tas nawala na yung ngiti niya at nagbigay na siya ng instructions kina Gald. Sabi ni Carrera sa kanila hindi daw ito ang time para ma-impress silang lahat. Malapit na daw makarating dito ang kanilang mga kalaban kaya i-ready na daw nitong si Galdsan ang kanilang mga defenses. Tumugon naman nang naiintindihan niya daw itong si Gald dito. Medyo may pag-aalinlangan itong si Gald pero sumunod pa rin siya kay Carrera. Gumalaw na rin itong si Esprit in the background. Ginamit niya ang kanyang unique skill na tinatawag na Discerner at nag-deploy siya ng kanyang sariling magic para ma-reinforce ang defense barrier. Nang biglang nagkaroon ng strange distortion sa may langit. Nagulat itong sila Frey dito tapos nagsalita naman itong si Carrera na tama daw pala ang hinala niya kanina. Sabi naman ni Esprit oo nga daw na i-decipher daw ng insectoid ang kanyang complicated na magic at na-i-rewrite ito nun in one shot. Pero sabi ni Carrera hindi naman daw ganun ka-amazing yon. Ang problema daw nila ngayon kung kaya ba nilang i-defend ang kanilang mga sarili laban sa inirelease niyang atake kanina. Kasi ang ginawa pala nitong si Pelyod hindi lang basta pag-nullify na magic kung hindi inipasok niya ito sa another dimension. At ngayon ibabalik niya kina Carrera ang atake na ginamit nito sa kanila kanina. Kaya nagsalita itong si Milim. Sabi niya hindi daw matutuwa itong si Frey kapag nasira uli itong kanilang panibagong castle. Kaya tutulong daw siya sa pag-defend dito. Kaya sabay-sabay sila nag-activate ng mga defenses. Ang mga nagcast ng mga barriers itong sila Gald, Esprit at Milim. Makalipas ang ilang sandali sumalpok na kina Carrera ang Abyss Annihilation niya. Napakalakas na itong atake na ito. Maging sila mismo nahirapan na mag-defend laban nga dito. Kahit nakasama pa nila itong si Milim sa mga nagcast ng mga barriers. Pero successfully naman nilang na-defend ang kanilang mga sarili. But still hindi daw makapaniwala itong si Carrera na nagawa nga nitong fully na may imitate ang atake na ginawa niya. Mabuti na lang daw at siya ang naunang umatake. Kasi kung si Milim daw ang naunang umatake at na-i-rechannel sa kanila itong atake na ginawa nito lalo daw silang yari. Hindi niya daw alam kung makakasurvive ba sila kung ganun nga ang ginawa nila kanina. Namutla naman yung iba mga nandito nung narinig nga nila ito kasi na-realize lang nila ito ngayon nung sinabi na ito ni Carrera. Kasi kung atake nga talaga ni Milim ang kailangan nilang ma-block talagang hindi sila makakasurvive. Sa atake kasi ni Carrera na Abyss Annihilation nga wala naging casualty sa kanila. Wala sa kanilang ni isang namatay kahit na in-redirect nga yung atake. Kasi actually na-reduce na rin ng 30% ang power input nung na-i-redirect na lang ito nitong si Pelyod. Although malaki pa rin ang damage na na-cause nito sa kanilang environment at ang ilan sa mga establishments sa Mayurazania hindi nagawang ma-withstand dito. Pero safe naman ang kanilang castle kasi dito nakafocus ang kanilang mga defenses. Sumagot naman itong si Milim kay Carrera na kung yung Dragonova daw ang sinubukan na i-return nitong insectoid sa kanya sa tingin niya daw hindi yun makakaya. Mahirap daw kasi ma-control itong magic niya. Kaya kung
kung may ibalik daw ito sa kanila ay napakalit lang daw siguro na portion ang kakayanin ng Insectoid. Pero honest na nag-reply itong si Carrera dito na kahit daw maliit na portion lang ang maibalik ng Insectoid sa kanila durog pa rin daw sila dito dahil masyado daw malakas ang magic nitong si Milim. Ang magic daw kasi ni Milim ay nakabase sa isang unknown theory. Hindi pa nila alam kung paano sila mag-a-activate ng isang barrier na makakasangga dito. Magaling sa magic itong si Carrera kasi isa nga siyang demon. Not just a demon, but a demon in the highest echelons of demons kasi isa nga siyang primordial. Isa siya sa mga kinoconsider na mga demon rulers. Kumbaga, parang hari sila sa underworld. At magic nga ang specialty nila. Kung may isang karakteristik sila na sobrang proud ng mga demon, ang magic control yon. Pero ina-acknowledge nga dito nitong si Carrera na ibang level daw talaga ang magic nitong si Milim kung i-compare sa kanya. Palagi niyang gusto makipag-compete kay Milim in terms of destructive power. Pero away itong si Carrera na never siya ditong mananalo. Nagsorry naman sa kanila itong si Obera kasi sabi ni Obera, pasensya na daw sila. Kung may alam lang daw sana siya sa mga Insectoids, nakapagbigay daw sana siya ng warning patungkol nga dito at hindi sana sila nakapag-release ng napakalakas na magic na kaya nga maibalik sa kanila ng kanilang mga kalaban. Pero sabi ni Milim, wala naman daw dong problema kasi nga, nangyari na naman. Ang pwede na lang daw nilang gawin ngayon ang mag-prepare sa mangyayaring ang laban. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.